Isa sa mga New Year's resolution ko, gusto ko every month meron akong itatry na something new. For this January, ang gusto ko nga ay mag-try ng iba't ibang iced coffee bilang hindi naman talaga ako fan ng mga maiinit na kape. So eto nga pala, dalgona coffee lang naman to. Sobrang uso nito, pandemic era. Pero ngayon ko lang siya gagawin ulit at dahil meron na kaming frother na nabili from IKEA, eto lang din yung gagamitin ko. Dahil iced coffee nga ito, kailangan ko ng yelo. Kaso ito palang pinatigas ko sa freezer, hindi pa talaga siya completely matigas. Buti na lang, meron pa kami isang malaking bloke ng yelo sa freezer. So ginamit ko na lang yung kutsilyo para ma-chop-chop nga ito. Pero binalot ko muna ng lampin. Alam mo, naawa nga ako dito sa lampin na ginamit ko. Kasi habang sinachop-chop ko nga siya ng kutsilyo, wala na punit yung lampin. Ito yung mga lampin ng mga baby ko, ng mga anak ko, nung baby pa sila. Gustong-gusto ko nga kinikip yung lampin na yan kasi gamit na gamit namin kapag may pawis. At saka, ang comfy niya kayang pangsapin sa likod. Ayun, isang lampin ang napunit gawa ng pag-chop-chop ko ng yelo. Hindi kaya tong ubusin ng isang inuman lang at dahil aalis kami, nilipat ko na nga muna siya dito sa reusable plastic cup from Starbucks. Bigay yan ni James at Nanet. Thank you so much. Dito. Anong result? Anong result, be? Look the result. Better? Ay, sa dito. Dito sa heart, dito. Thank you, baby. Pina-open niya sa akin to. Tapos, nasa ilalim to. Sabi niya, Mommy, I got something for you. Tapos, bago ko pa to nakita, ayan o, Happy Mom's Day na may heart, cat. Bago ko pa yan nakita, nandito siya sa ilalim. Tapos, nilagyan niya ng mga toys. So, inisa-isa ko pa sa kanya kanina yung mga toys. Ganyan. Wow, I love it. Ito ako na-touch nung natapos ko nang buksan yung mga toys or tanggalin yung mga toys. Meron siyang pa-message. Aww, sweet naman ng ate chot-chot ko ah. Thanks, ate. I love you. I love you, Ma. I love you. Pagkatapos pala ng shift ni Pinggoy, dumiretso kami sa kabila. Supposedly, matutulog na siya. Pero tinanong ko siya, gusto mo ba sumama? Sama daw siya. So sabi ko, love, dyan ka muna magpahinga habang nag-aasikaso ako ng dinala naming cabinet. Actually, dinala ko tong plastic dish cabinet nung nakaraan pa, nung fiesta sa kanila. Hindi ko lang siya maasikaso. Syempre, sobrang busy nila sa kusina. Ang daming niluluto. So sabi ko, babalik na lang ako kapag wala masyadong tao dito. Like, nasa school yung mga estudyante at saka nasa work yung mga nag-work dito. So, ayan, bago ka pala ako nang alam dito, ha. Nag-message ako kay Ate Ken, pwede bang palitan ko na yung blue na dish cabinet yun. Sabi ni Ate Ken, kahit itapon mo pa. So, ayan na nga, napalitan na po natin siya. Sobrang ganda. And this plastic dish cabinet is from SIV Home Deco. Simula ko sa nung naglinis ulit ako dito nga sa kabilang bahay. Maraming nakakapansin doon sa blue na lagay nga ng plato. Maraming nagsasuggest palitan ko nga. Marami naman talagang available. Kaso, feeling ko, ito talaga yung pinakabagay dyan. So, next naman na inasikaso ko ay ito. So, ito yung look nung sala before. And ito naman siya after kung malinisan, mag-rearrange. Meron na nga pala akong na-i-upload na dedicated video nung naglinis ako dito sa kanila. If ever na bet nyo mapanood, check nyo na lang sa profile ko or sa page ko. At least kahit papano, mas maaliwalas ulit dito. At saka nagdala kasi ako ng foldable bed na magsisilbing day bed / sofa na rin nila. So meron kasing kailangan matulog dito sa sofa. Wala nang ibang kwarto na pwedeng magamit. Huwag kayong pwede na yan. Ginabi na rin ako kakalinis doon. Sorry, lalab. May pasok pa yan mamayang midnight. So kailangan na naming umuwi at for the lakad na nga kami papunta sa may tricycle terminal. At pagka-uwi namin, bagsak sa tulog si Pinggoy, pati na rin si Kowa sa tricycle pa lang. So kami ni Pinky for the go sa mall. So dito kami sa may Robinson's Galleria South. Kumain lang kami sa Max's. Then para naman sa dessert, umorder lang kami dito ng ice cream sa Karamiya. Yung junior size na cup lang. Kasi mga past 7 p.m. na rin yan. Gusto ko lang talagang madala sa mall si Pinky. Kasi nung last time na nag-SM Santa Rosa nga ako, nag-me time ako. Sabi niya, Mommy, bakit di mo ako sinama? Pero in English, hirap kasi English. So, meron pala kami nadaanan dito. Super 50 yata yung pangalan ng shop. Pero sobrang mumura nga talaga. Ang daming nakasale. Tapos nakita ko tong mga straw, isang pack.
10 pesos na lang. Nung una tinanong ko pa yung sales agent doon, kung totoo bang 10 pesos na lang to. Legit daw, up to 70% off pa nga yung mga products nila. So, ang nangyari kasi, kapag nag-grocery kami sa Shopwise, madalas tinitignan ko yung mga gantong paper straw, ang mamahal. Tapos nakakita ko ng ganitong pouch, parang tigbe-20 lang yata ito. So, isa para kay Pingoy, isa para kay Papa. Pwede nilang paglagyan ng mga earphone, charger kapag umaalis-alis ng bahay. Etong mga cute na mga candles, pag may mga celebration, 10 pesos na rin yan. Isang pack. O, diba, napakamura talaga. Kung malapit kayo sa Galleria South, Gora na sa Super 50. Akala mo naman, sponsored to How I Wish. Nakakita na naman ako ng mga ganitong baking dish or basta serving bowl na pa-square, pa-rectangle na medyo maliit. Gusto ko yung ganito pero hindi ko talaga siya binibili dahil una, hindi siya naka-sale. Pangalawa, saan ko na naman ilalagay. Pero naisip ko kasi maganda siyang paglagyan ng mga pasta na niluluto namin for kids. Diba? Tapos itong mahahabang medyas nila, unisex naman yan, 40 pesos na lang yan. So, bibili ako ng isa para kay Pingoy, isa para kay Papa. Madali talaga ako mabudol ng mga ganito. Lalo na siguro kung nasa Divisoria or Taytay Changi ako, ay ewan ko na lang. At saka, etong medyas, pwede kita magamit pag bumalik Zumba, biking era ko. Pero kung masikip sa akin yan, pwede naman kay Kowa at Pinky na lang. From bahay kasi papunta dito sa mall, isang tricycle lang naman, kaya naman less hassle siya. At saka meron kami laging pinupuntahan ni Pinky dito na playground, indoor siya. Napansin ko kasi kapag late ka na nga nagpunta doon sa playground na yon, kakaunti na lang yung bata. Na-enjoy ni Pinky talaga. So, ito nga pala yung itsura nung labas ng pinagbilhan namin. Ito yung sinasabi kong libreng play area sa may 3rd floor or 4th floor yata ito ng mall. Napansin kasi namin ni Pinky, kapag ganitong medyo late na nga, halos wala na masyadong mga batang naglalaro dito. Mas na-enjoy niya. Alam mo, how I wish na merong mga ayos, matitino, magaganda na mga playground sa mga lugar natin para talagang malubos-lubos yung physical activities sa mga bagets natin. Midnight na nga pala nito, gising na si Pingoy dahil may duty na siya niyan at nagawa pa talagang magluto ng fried chicken at sausage. So, sabi niya, Lalav, gagawan mo ng content? Ito nga nung na-receive ko na oil splatter shield. So, for the bangon ang momshi para ma-videohan ko nga ito. Ganito kasi nabili ko sa IKEA. 33 centimeters naman yun. Masyadong malaki daw. So, nag-request ako na maliit, 29 centimeters. Halos kapareho lang talaga yung itsura, yung quality niya. Size lang talaga yung pinag-iba. Nakatulog na ako niyan. Pagising ko, eto na po yung mga manok na niluto ni Pingoy. Kalalaki ng hiwa. So, syempre, today is another day. Meron na naman tayong bagong susubukang iced coffee. And this time, mocha. Ano ba tawag dito? Grabe pagkaulyanin ko. Alam mo, para magawa ko nga or para maitawid ko yung mga ginagawa kong iced coffee lately, talagang pabalik-balik ako sa cellphone ko. Ano nga ba yung recipe nito? Ano yung ini-next ko? Paano nga ba yung next step? Ganon. Hindi ko siya kaya kabisaduhin ng Pero kasi lately, lagi ako nanonood ng mga videos, ng mga paggawa ng mga DIY iced coffee na enjoy ko siya. So sabi ko, hindi na tayo mag-SB. Una sa lahat, yung gustong-gusto dong pasta ng mga anak ko, nakuha ko na yung lasa na gusto ko. So, yung gusto kong iced coffee or drinks, eto na susubukan ko. Kahit everyday ako mag-iba-iba ng flavor, pwedeng-pwede. Basta may mga ingredients ako. So, ayan na nga, napakasarap nito. Ito yung pangalawang araw na gumagawa ako ng iced coffee. And this time, dark mocha iced coffee naman to. Ang sarap niya. I like it. So, si Pingoy, tinatanong ko siya, love gusto mo ng iced coffee? Gawang kita. Ayaw niya daw dahil patapos na daw yung shift niya at gusto niya makatulog daw. Baka daw hindi siya makatulog kung gagawang ko pa siya ng ganyan. So, eto naman, may assistant po ako. Kita mo naman, gusto laging kasali talaga. So, nakikita ko ni Kowa na gumagawa ng mga iced coffee, diba? Gusto niya, kasali rin siya sa process. So, okay, meron tayong little assistant or little barista nga dito. So, ginawan ko lang sila ni Pinky. Milk na Milo yung kanila. Tapos silagyan ko ng yellow, tubig. Nga pala, si Papa nagpunta dito dahil dito nga siya nag-breakfast. Sabi ko pa, iuwi mo muna, pahiramin ko muna sa'yo itong Asahi na Wolfan kasi hindi namin nagagamit. Papahiram ko lang. Hindi ko kasi pwede i-let go yan dahil may sentimental value ito. Ito ay, sponsored by aking friend from high school, si Richelle Pagalilawan na ngayon ay nasa US na. Hi, Beshi. Thank you so much. Kasi noon, nung hindi pa kami nakakabukod, sobrang broke talaga, lalo na bagong panganak. Basta hanggang ang gamit lang namin na wall fan dati is yung recycled na wall fan. Like, iba-iba yung parts, ganyan. Tapos sabi niya, Beshi, magsasend ako sa'yo ng pang wall fan mo ha.
Grabe, ganun siya ka-generous. At saka alam niyo yung ginagamit ko na CLN na bag. Nabili ko na yun, tapos nag-message siya kasi nasa US na siya ngayon. Sabi niya, Beshi, how much yung bag? Bagay sa'yo yun, bilhin mo na, isend ko sa'yo sa Gcash. Sabi ko, hala, hindi na kailangan, pero bakla, nag-send pa rin siya. So, thank you so much, Beshi. Wari-wari. So, every time na ginagamit ko yung CLN na bag na yun, lagi ko naaalala talaga yung Beshi ko na si Richelle. For lunch naman, dito kami tumambay mag-iina dahil si Pinggoy hindi makatulog sa sobrang kaingayan namin. So, eto nga pala, nag-request ako kay Papa ng daing na bisugo. Meron kasi ako na-edit na short video. Eto yung kinakain ko noon. Tapos, bumili ako ng ganyan na daing nung kailan na grocery ako. Sabi ko pa, lutoan mo naman akong daing. For the luto, agad siya dito. Pero sa mga bagets, fried chicken yung kanila dahil ang dami kayo niluto ni Pinggoy na fried chicken. Naabot pa talaga ng dinner sa amin yun. Alam mo, nung bumili nga ako nito sa Shopwise na bisugo, maliliit yung pinili ko. Pag maliliit na daing pala na bisugo, ramdam mo yung tinik. So, nandito na kami, nakabalik na kami sa bahay. Tahitahimik lang kami mag-iina. Tapos napansin ko, itong lamp na to, parang kahapon pa yan naka-on. Hindi pa rin nalulubat. Kinabukasan na nga ito. So, kinahaponan nga pala, dumiretso kami ng Shopwise dahil magfe-February na. Gusto ko na naman ng ibang masusubukan. Dahil nga, sabi ko, New Year's resolution every month. Meron akong kailangan magawa. Gagawin ko para may additional knowledge naman and skills ako sa sarili ko. Self-improvement yan. So, maliban sa mga iced coffee na lagi ko napapanood recently, yung mga iced na tsaa naman ang gusto kong itry. So, meron akong hinahanap na spearmint at saka hibiscus. Nandito kami sa may Shopwise. Wala talaga akong makita. Kasi kapag binili ko siya online, ang mahal niya dahil tigwa 100 bags or tea bags na agad kada pack. Sabi ko, sobrang dami naman. Dahil wala sa Shopwise, lipat kami ng mga bata. Dito kami napadpad sa may Centro Pasita. Punta kami ng Robinson Supermarket doon, Mercury Drugstore, Rizal na grocery. Wala pa rin. So, ang ending, yung mga hindi ko naman kailangan, ay hindi naman siya sa hindi kailangan. Nagdagdag stock na lang din ako dito sa aming ref, pati na rin sa pantry. At kita mo naman ang aking assistant. Grabe talaga magkusa yan si Kowa. Kapag nakikita niyang meron akong pinagagawa sa kusina, sa bahay, gusto niya, tumutulong din talaga siya. Alam mo, sobrang na-appreciate ko yung ganyan ni Kowa. Alam mo, pabebe siya. Pabebe itong anak kong to, malambing. Pero feeling ko mature din siya in some ways. Or feeling ko trip niya rin yung mga pinaggagawa ko sa buhay. Or sadyang clingy pa talaga sa mommy, yung mga ganyang edad. Kasi dati nung maliit pa si Pinky, every time na naglilinis naman ako sa kwarto, lagi lang din niya nasa kwarto pa ikot-ikot na parang turumpo sa kwarto. Ayaw mapalayo sa mommy. So since medyo malaki-laki na nga si Pinky, eto namang si Kowa, halos kalahati kasi yung edad nila, yung age difference nila. Si Kowa naman yung laging sunod ng sunod sa mommy. Nagpabili pala sila na maliit na cereal, Coco Crunch. So, ililipat ko nga siya dito sa lumang jar ng Ovaltine. Tapos, gusto niya kasali pa rin siya. Yung tipong nakahawak naman ako sa cereal habang binubuhos. Gusto niya nakahawak din siya. O, diba? Next time na, ikaw na ang mag-a-arrange ng mga groceries sa pantry. Charot. Grabe namang responsibilidad yan. Kapag meron kami mga naubos na like mga palaman, tapos yung jar or yung garapon niya is babasagin na pwede pa talagang magamit, kinikip ko as long as mapapakinabangan ko siya, gaya na lang nito. Kasi iniisip ko kapag nandun lang siya sa maliit na sachet ng Coco Crunch, baka sumingaw, so nilagay ko siya sa garapon na babasagin. Paano ba matatanggal yung mga sticker-sticker doon sa garapon? Nakakainis kasi. Halos tapos na talaga ako sa pagsasalansan ng mga naipamili namin. Thank you so much sa assistant kong si Kowa. At etong lamp na to, naka-on to kahapon pa, Wednesday ng gabi, mga alas 7. And ngayon, Thursday na itong video na to, Thursday ng hapon, naka-on pa rin siya. Hindi yan nakasaksak dahil wala namang saksakan dyan sa corner na yan. Wala ring power bank doon. Ang tindi ng lamp na yun. So, eto nga pala, Friday morning na. At eto nga pala, ang naabutan ko sa kusina, may naluto ng chicken nuggets, itlog, at fried rice. Si Pinggoyski. Andito nga pala si Papa. Sabi ko, dito na siya mag-breakfast. At tinanong ko siya, gusto mo ba pa? Gagawa ako ng iced coffee. Gawan din kita. So, gusto niya daw masubukan. Si Pinggoy, as usual, ayaw pa rin. Dahil baka hindi makatulog. So, para sa third day ng paggawa ng iced coffee, ibang recipe naman to, brown salted cream latte. Ano ba yan? Kung ano-ano na lang. So far, sa lahat ng mga na-try ko,
ito yung pinakamasarap kasi lasa siyang mocha ice cream. Ganon! At syempre, present na naman po ang aking assistant barista. Hindi ko yan tinatawag. Talagang bigla na lang naglagay ng pink na upuan dyan at doon nga siya tumayo para maabot niya to. Siya na nga daw ang hahawak nito. Kaso nung medyo nahihirapan, nangangalay na, "Mommy, I can't," gumano na. So eto na nga po at naglalagay lang ako dito ng Nescafe Gold. Kasi sa mga pinapanood kong video ng gumagawa ng iced coffee, lagi nilang nire-recommend Nescafe Gold nga daw. Medyo mahal siya. Finally, talagang matigas na nga talaga itong nasa molder ng yelo. At meron pa ang katangahang nangyari dito. Kakatingin sa cellphone. Ayan, nabuhos tuloy yung kakaunting kape. Sayang to. Medyo magastos sa hugasin lang itong recipe na ito dahil halos 3 baso nga yung kailangan kong gamitin. Pero napaka worth it nito at nagamit ko na rin yung mga straw na pinagbibili. So ito nga palang unang nagawa ko para yung kay Papa. So, madalas sa mga pinapanood kong gumagawa ng iced coffee, si Kreja M. Parang ang simple niya kasing mag-explain ng mga iced coffee, kaya na-appreciate ko yun. Follow nyo na lang siya kung bet nyo ng mga ganitong iced coffee, lalo na yung mga recipe. Then, eto naman yung pangalawa for me. And so far mas tipid talaga ito kesa naman mag-coffee shop, At of course, depende pa rin naman yan sa preference ninyo. But for me, meron kasi akong something na nililook forward like every morning, kapag gigising, meron akong itatry na bagong recipe. Nakakatuwa lang din. Alam mo, buti na lang din siguro nitong mga nakaraan, bigla akong naumay doon sa lagi kong iniinom na 3-in-1 coffee. Kasi kung hindi ko talaga maiisipan or hindi ako magkaka-interest na mag-try, gumawa ng sarili kong iba't ibang iced coffee flavor. Diba? Sa isang araw, isang kape lang naman ako. Ang tagal din kasi maubos niyan. Parang hanggang tanghali, hindi pa rin ubos. So, ito nga pala yung na-try kong snacks recently, green peas. Ang sarap niya. Sarap niyang papakin. So, for lunch, si Pinggoy ay busy na nga po dahil magluluto na siya ng aming lunch. Ang cravings niya daw kasi, baboy na may sayote. Ang konti nga lang daw ng sayote doon sa may tindahan. Pero, alam mo kapag mga ginisang gulay na may mga baboy or baka, giniling, no doubt talaga napakasarap ng luto ni Pinggoy sa mga ganyan. Dito pala sa ilalim ng lababo, yung lagayan namin ng bigas. So, magtataka lang ako dito dahil ubos na yung stocks ng bigas ni Papa. 5 kilos lang kasi yung binili ko for him kasi maliit lang yung lagayan niya ng bigas. Sa amin, isang sako yun. So, sabi ko kay Papa, hanggat meron pa kaming bigas dito, magsabi ka lang at akong bahala. Grabe naman talagang panggigigil yan. Well, anyway, ito na nga yung sinasabi kong luto ni Pinggoy. Napakasimpleng tingnan, pero napakasarap. Kanina pala may dumaan ulit yung buko man. So, bumili ulit tayo. 2 buko para dito, 1 buko para kay Papa. So, ito namang si Koa. Pagkatapos namin maligo, akala ko gustong kumain. Subuan ko sana yung pala. Nakaramdam ako na inaantok na siya. Ganyan kasi yung pag inaantok gusto, laging nakakarga sa mga. Maghahatid na lang din ako ng foodang para kay Papa at saka kay Pink. Kasi si Pinky doon nagstay hanggang sa nakatulog nga doon sa apartment ni Papa. Wednesday pa naka-on yung lamp na yan. Friday na ng hapon, bukas pa rin. So, eto nga pala ang merienda na ni-request ng mga bagets ko. Cheese pizza. So, nung nakaraang nag-Shopwise pala kami, bumili ako ng small size na pizza crust. Mura lang to. 4 na piraso, around 59 pesos. Sweet pizza sauce yung gamit ko at quick melt. Tapos mga 7 or 8 minutes yan sa air fryer goods na. Dinala na ni Papa yung ice maker dito para magamit ko sa mga future iced coffee. Update sa lamp since Wednesday night pa to nakabukas. Sabado na ng tanghali ngayon. Bukas pa rin siya. Ay lang muna mga chika na mom. Follow me for more!